Naalarma mga kapatid ang Philippine Coast Guard at nagtatanong kung bakit nasa West Philippine Sea itong apat na research ships ng China mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a No, ito'y balita ito mula sa 24 oras. Bibigyan lang po natin to ng reaction video. Matagal na rin tayong hindi nakakapagbigay ng mga update o mga reaction dito sa West Philippine Sea dahil natutok tayo sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa Middle East, no? So ngayon may bagong report mga tol, samahan ninyo ako. Ikinalarma po ng Philippine Coast Guard ang presensya ng apat na research ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nitong nakaraan, airspace ng Pilipinas mga tol kontrolado ng China. Ngayon, naaalarma ang PCG dahil yung mga research vessels nila nasa loob ng West Philippine Sea. Ano kaya ang gusto nitong tuklasin kasi research vessel to eh, 'di ba? Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology mula sa Canadian government, na-detect ng Philippine Coast Guard ang apat na Chinese research ship sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang ocean bed mapping vessel na Xiangyan Hong 33 sa Rizal Reef malapit sa Palawan, ang hydroacoustic research vessel na Xi'an 1 at deep sea research ship na Jianggang na parehong malapit sa Itbayat, Batanes. Pero mo no, pinag-aaralan tayo ng ibang bansa ng China, no? May bed mapping, inaalam kung gaano kalalim, kung pwede bang daanan tong mga lugar na yan, no? Yun ang ginagawa nila. At barkong Zhuhai-yun na nasa 170 nautical miles mula Bolinao, Pangasinan. Ikinababahala ng PCG ang barkong ito na isa raw drone mothership o may dalang mga underwater at aerial drone. This time around, apat siya na sabay-sabay with different capabilities. Nagpadala na ang PCG ng mga barko at eroplano para obserbahan at itaboy ang mga barkong anilay hindi simpleng dumadaan lang sa EEZ. Hindi nila pwedeng sabihin na they are actually exercising just freedom of navigation dahil obviously yung movement ng Chinese research vessel would show na may ginagawa silang research, no? Marine scientific research without the authority of the Philippine government. Hindi, saka hindi na nila kailangan pang sabihin na freedom of navigation yun. Kasi obviously din naman mga tol, at hindi naman yan itinatago ng China na hindi nila kinikilala ang West Philippine Sea. Iisa lang ang kilala nila, South China silang, at para sa kanila yung nasa loob ng 10-dash line nila is parte ng kanilang bansa. So kung ano man ang ipadala nila, para sa kanila para sa kanila. Diba? Karapatan nila dahil nga teritoryo nila yon para sa kanila. Ngayon tayo nirereklamo natin yon mga tol. At pinapaalis nga natin. Pero kapag tayo'y lumalapit sa kanila, sila naman yung nagre-response din. Nare-radio challenge pa nga tayo. Sinasabi nilang internal waters nila yun eh. So hindi talaga nila sasabihin freedom of navigation yan. Sasabihin nila karapatan nila yan dahil nasa loob naman daw yan ng internal waters nila. Yun ang problema mga tol. Kailangan natin silang masubaybayan talaga o kung kakayanin natin, puwersahan natin silang mapaalis. Ayon sa Chinese Embassy, nagsasagawa ng scientific research ang Jianggang sa hilagang bahagi ng Pilipinas at dumaraan sa Bashi Channel, habang ang tatlong iba pa ay nasa South China Sea para magsagawa umano ng scientific mission. Git ng embahada, lahat ng aktibidad sa paglalayag at pananaliksik ng mga barkong ito ay alinsunod sa international law. O diba? O yan o, the navigation of research activities of these vessels comply with international law and practice, including the relevant conventions and are beyond reproach. Sabi ni Go Away. At mga kaukulang kasunduan, kaya hindi raw dapat questionin. Bukod sa mga yan, ipinost ng security analyst na si Ray Powell na namataan din ang Chinese Navy reconnaissance vessel na may bow number 797 sa laot sa pagitan ng Bajo de Masinloc at mainland Luzon. Inuugnay ito ni Powell sa mangyayaring balikatan live fire exercises sa North Luzon. Bilang tugon kay Powell, pinuna ng Chinese Embassy ang paglahok ng 17,000 sundalo at paglahok ng Japan sa baligatan. Nako, medyo tumitindi rin ang tension dito mga tol. Tama nga yung napanood natin sinabi nga ni Lohiko, general yon mga tol ng AFP. Bagamat ito'y deterrence, ito'y parang rehearsal na rin daw
rehearsal kung sakasakaling mangyayari man itong mga hindi dapat mangyari, at least nakahanda itong AFP, mga tol. Sana hindi natin maranasan kung ano yung nangyayari ngayon dito sa sa Middle East, mga tol. Tindi nun kung dito naman mangyayari sa rehiyon natin. Naku po. Kung ganito raw ang itsura ng isang defensive exercise, ano pa raw kaya ang itsura kung may escalation o pag-igting ng tensyon? Yun nga eh. Kapayapaan at stability raw ang kailangan ng rehiyon. Sabing gano'n ng China, kung ganito daw ang itsura ng ng defensive, ano pa kaya daw kung totoong may escalation na. Talagang sila mga tol, naninindak, no? Pag-igting ng tensyon. Kapayapaan at stability raw ang kailangan ng rehiyon at hindi block politics at paghahanda para sa konfrontasyon. Chino Gaston. Para namang hindi sila naghahanda. No? Para namang hindi sila naghahanda. Anong inyong masasabi tungkol dito, mga tol? Comment kayo sa ibaba.